Samantala, sa Orex Global Group, abala ang mga empleyado sa pagsisimula ng panibagong araw ng trabaho at dahil hindi naman lumalabas ng opisina si James, naisip ni Ethan na maglibot muna sa kumpanya upang maging pamilyar sa lugar at sa mga empleyado. Hindi nagtagal, napadpad siya sa reception area. Paglapit niya sa reception area, agad siyang binati ng receptionist na si Ashley. Good morning, Sir Ethan. Ngumiti si Ethan at binati din si Ashley. Good morning din! Huwag mo na akong tawaging Sir Ethan. Ethan na lang. Napangiti si Ashley sa sinabi ni Ethan, Okay, Ethan. Napansin ni Ethan na si Ashley lang ang nasa reception kaya agad siyang nagtanong. Ba't parang mag-isa ka ata? Mamaya pa sila, 8 a.m. pa talaga ang pasok namin. Maaga lang talaga akong pumasok dahil may kailangan pa akong ayusin. Habang nag-uusap sila, biglang nagtanong si Ashley. Kamag-anak mo ba si Sir James? Bahagyang nagulat si Ethan sa tanong ni Ashley, ngunit agad din siyang humindi. Hindi? Bakit mo naman naitanong? Simula nang pumasok ako rito sa kumpanya, wala naman siyang personal driver. Siya mismo ang nagdadrive sa lahat ng lakad niya. Tapos kinausap pa niya ang mga guard at department heads na dapat kang tulungan kapag may kailangan ka. Napangiti na lamang si Ethan. Baka mabait lang talaga si Sir James. Sa bagay, kahit noong bago pa lang ako rito, ganun na talaga siya. Ayaw niyang may napapabayaan sa kumpanya. Turing niya sa lahat ay parang pamilya. Sana ganun din kabait ang bagong presidente. Ngumiti si Ethan. Sige, mamaya na lang ulit at aakyat na ulit ako. Baka hinahanap na rin ako sa taas. Lumipas ang ilang oras. Dumating sa Orex Global Group sina Senyor Rodolfo at Mia para sa nakatakda nilang meeting. Ngunit pagkapasok pa lamang sa lobby, napansin ni Mia na wala sa dala ng kanyang ama ang business proposal. Papa! Naiwan mo ang business proposal! Nako, naiwan ko nga! Papa, baka mahuli na tayo. Paano kung hindi na nila tayo maasikaso? Huwag kang mag-alala. Maaga pa naman. Mabilis lang nating makukuha ang proposal. Matapos kunin ang business proposal sa Montemayor Building, muli silang nagtungo sa Orex Global Group. Pagpasok nila sa gusali, dumiretso sila sa reception. Good morning. May schedule kami ng meeting kay Vice President James. Sandali lang po, tatawag lang po ako. Nasa meeting pa po si Vice President James. Pero maaari na po kayong umakyat at hintayin na lamang siya sa guest lounge. Sumakay ng elevator ang mag-ama at nagtungo sa guest lounge. Pagpasok nila sa loob, napahinto sina Senyor Rodolfo at Mia. Sa loob ng guest lounge, nadatnan nila si Ethan na tahimik na naghihintay. Subscribe to stay updated with every new episode.